Nagsisimula ang kwento sa isang madilim na bilangguan. Isang lalaki ang malubhang sugatan, at duguan ang kanyang bibig at ulo. Iniisip ng lalaki kung bakit nagawa ng isang matanda iyon na ipagkalulo sila sa ganitong paraan, at kung sa ganitong sitwasyon ba sila mamamatay. Biglang lumabas ang isang dambuhalang ahas na handang umatake sa kanya, pero sinabi ng lalaki na hindi siya mamamatay ng ganun na lamang. Ang pangalan niya ay So Ju-hyun, at siya ay 38 taong gulang. Iniisip niya na baka ito na ang araw ng kanyang kamatayan. Tinitingnan niya ang halimaw na ahas at iniisip kung saan ba nagkamali ang lahat. Para mapagtanto ang lahat, kailangan niyang bumalik sa nakalipas na 15 taon na ang nakakalipas. Sa taong 2025, nagsimulang lumitaw ang mga libingan sa iba't ibang panig ng mundo. Nagdulot ang mga libingang ito ng malalakas na lindol, at sa loob ng mga ito ay mayroong mga bagay na tinatawag na mga relics. Ang mga relics na ito ang nagbago sa mundo, katulad ng mga nakasulat sa mga sinaunang alamat, kwentong bayan, at epiko. Ang mga relics na ito ay pinaniniwalaang may taglay na kapangyarihan. Ang mga relics na lumitaw sa mundo ay hindi naiiba sa pangkaraniwang bagay, pero nagbibigay ang mga ito ng iba't ibang kakayahan sa mga nakakuha sa kanila. Dahil dito, kumalat ang mga kwento tungkol sa kung paano nagbago ang buhay ng mga taong nakakuha ng relics. Maraming tao ang nagsimulang ayelay ang kanilang buhay sa paghahanap ng mga relics na ito. Si So ay medyo nahuli na sa pagsisimula ng paglalakbay upang maghanap din ng ganitong bagay, pero sa dulo ng kanyang paghihirap, natagpuan niya ang isang pambihirang relics na tinatawag na Archist's Relic. Ang relics na ito ay nagbigay sa kanya ng malawak na kaalaman tungkol sa mga libingan at mahahalagang impormasyon tungkol sa mga iba't ibang klaseng relics. Dahil sa natagpuan niya ay, naisip niya na matatapos na ang kanyang miserableng buhay at makakapagsimula na siya ng bagong buhay bilang isang makapangyarihang tao na gumagamit ng relics. Pero huli na ang ating bida, isang bagong batas ang naghari sa mundo. Ang mga taong nakapangalap ng maraming relics ay nagsimulang sakupin ang mga sangay ng gobyerno at gumawa ng mga batas na pumipigil sa iba sa paggamit ng relikya. Ang tanging